Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Binabati ko po kayo ng Happy New Year. Naku po. As in, ito hong taon na ito yung talagang malapit na sumabog. Sumasabog na ika nga yung mga mangyayari ngayon 2025. Sabi nga nung kakilala kong dating presidente, baka di na umabot ng eleksyon. Walang ganyan. Kaya Banat Bay, daldal mong animal ka. Hindi, alam nyo, may mga nanguhula. Ika nga, may mga nagsasabi na baka hindi na umabot ng eleksyon. Bakit kanyo? Kasi nga para bagang sa bulkan, sobra-sobra na . Alam mo yun, talagang sasabog na, ika nga. Talagang nagwawala na yung bulkan . Bakit to? Lumalabas na talaga yung mga katarantaduhan at yung matinding pagnanakaw na ginagawa ng ating mga kongresista. Alam nyo, mga kababayan, may hangganan yan. Kasi yung winalag niya nilang budget sa 2025, akala nila makakalusot. Hindi makakalusot yan dahil alam nyo, marami mata ng talaga nga namang nandyan. Hindi lamang po mga Duterte supporter, kahit yung mga ibang mga mata ay tila nakakapala na rin sila ng mukha. Akala kasi nila ito'y labanan lamang ng Duterte, BP Sara Duterte at ni Romualdez. Hindi nila alam na ang pinaglalaban po natin ay yung talagang ikangay panggagahasa sa budget ng ating bayan. Yung nilalapastangan yung budget. At hindi ito laban lang ng mga Duterte. Ito laban ng bawat mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax. Di ba mantakin mo ito. Ako nga meron akong tagapag-ayos ng aking tax, yung aking auditor. Every time na pinapaalala niya sa akin na, oy, Banat, magbabayad ka na ng tax. Sumasama loob ko. Hindi, wala akong biro. Sinusya nyo ang ganun. Itaas nyo yung mga binti nyo. Di ba hindi ba kayo every time yung mga nagbabayad ng tax? Although kasi yung iba naman, matik, binabawas na ng kumpanya. Pero syempre, tayo po ay independent, social media influencer, vlogger, at the same time anchor ng SMNI. Tayo yung mismong nag-aayos ng ating tax, ika nga. At masakit pagka, alam mo yun, yung kapirasong kita, ika nga, ay babawasan pa. Okay lang sana kung nararamdaman mo. Kasi sa ibang bansa, normal naman po yan . Kahit sa ibang bansa, meron din naman pong tax. As a matter of fact, sa ibang bansa nga, mas mataas pa . Lalo na sa Japan, sabi nga nila. Pero bakit hindi sila nagre-reklamo? Kasi nakikita yung serbisyo ng gobyerno sa kanilang mga citizen. Nakikita nila pag nagkakaproblema, sinasalo sila ng gobyerno. Yung kanilang health system, maganda rin. Yung talagang pag nagkasakit ka, ika nga, ikaw pang mainggan yung pumunta sa ospital. Dito pagka nagkasakit ka, mamatay ka na lang. Kasi talaga mamamatay ka sa taas ng bayarin, di ba? Kung hindi ka man magbabayad, kunwari, kung pupunta, napakaraming requirement, napakaraming kailangan hihingin sa iyo para lang mapatunayan mo na wala kang pera. Alam mo yung hindi ganun kadali. Lalong-lalo na pagka mapapansin mo, yung ating mga government official, nilalapastangan yung ating budget. Kasi alam nyo, yung masasabi nating kapirasong hindi mo makita yung tax na binabayad mo. Minsan minsan natatanggapan natin yun . Hindi, wala akong biro, di ba? Pero kasi yung nakikita mong talagang ginagastos na sa walang kasay-say-say-say. Di ba? Yung ibinubulsa na alam mong talagang binubulsa, mantakin mo. Di ba yung flood control project na ipinagmalaki, 5,500? Hindi natin nararamdaman yan tuwing bumabagyo. Ibig pong sabihin, binulsa . Kaya ka mabibuisit. Yung mga basurang nasa karsada, simple, hindi mabayaran yung mga basurero. Di ba? Tapos
magmamalaki sila na sila ang nag-aayos ng ating bayan, tapos kesyo okay lang ang mamigay ng ayuda. Alam mo yung sandali lang ho. Tayo ho ang nagbabayad ng tax. Bakit ho yung mga nakakatanggap ng ayuda, yung hindi nagbabayad ng tax? Hindi ho na tama ho kasi. Di ba ho? Nang ginagawa ho natin, para lang maging bida tayo at para magkaroon po tayo ng boto, kayo ho mismong mga kongresista ang nagdidesisyon kung saan pupunta ang ating mga tax, yung budget natin. At ito nga ho ang matinding revelasyon ni Mayor Magalong na meron palang gang. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo yung takso ginagangbang niya. May gang po pala dyan sa kamera. Ito po yung James Bond gang. Bakit to James Bond? Kasi 777 panoorin ho natin itong revelasyon ni Magalong kung ano po ba itong James Bond gang sa kamera, kung saan dyan winawalang niya ho yung ating tax. Dahil nga po dito sa inyo pong pahayag, mga ibinunyag tungkol po dito sa mga tinatanggap ng mga kongresista pagdating po sa AKAP at iba pang mga ipinamumudmod sa ating mga kababayan. Mayor, ano ho ba yung naging tawag nito para masabi natin sa ating mga kababayan paano nyo po ito nakuha ng mga impormasyon? Well, alam mo, Admar, itong mga information naman galing din sa mga reliable sources. Kaya hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo kung kanino ko nalaman, paano ko nalaman, kasi it will compromise also the identity of my sources, my informants. Pero very reliable yung mga informants dito, Admar. Opo, si Jade Pueto, Mayor. Opo. Mayor. I'm sorry, Jade. Yes, Jade, yes po. Sorry, Yes po. It's okay po, Mayor. Ito pong... Magkamukha kasi sila ni Admar. Pareho silang cute. Ba't mga SMN na anchor magkakamukha, no? Kahit kami, napapagkamala kami magkakamukha 777, ano ho ba ito, Mayor? Pwede nyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Sige, ano ba yan? Tuwing sasama, kasi may mga provincial sortie si Speaker. At every time na may yung mga sumasama doon na mga congressman, para ma-incentivize silang sumama, tatanggap ilan ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigenous medical assistance for indigenous patients. At yung TUPAD, 7 million din yun. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC or AKAP. Basta ang total nun is 21 million. Grabe, no? So, basta sumama ka lang daw kay Romualdez, at pag magaganyan ka lang daw, sabihin, sa madaling salita sumipsip ka lamang kay Romualdez, papalakpakin mo lamang yung tenga ni Romualdez, meron ka ng 777. May 7 kang AKAP, merong AIX, at meron din yung isa, yung medical, di ba? So, 67 million. Ibig sabihin nun, hindi mo sa tatanggapin po yun, Yun ay maaari mong ipamahagi doon sa iyong distrito. Ibig sabihin po meron ka ng 21 million na panuhol sa mga botante mo. Yan yun Hindi mo man mahawakan yun, pero pera ng taong bayan yun, tax natin yun, pero pagdating sa pamamahagi, na andun yung politiko na mamahagi, nagbibigay sila sa mga constituent nila. Siyempre, yung mga constituent, nandyan si congressman, o si Kong Chihuahua, ganun. Namimigay ng AIX, namimigay ng TUPAD, kung ano-anong pinamimigay. Siyempre, ikaw. Di ba? Anong gagawin mo? Iboboto mo ngayon to. Bakit? Nakakatanggap kami. Sana nga, sa totoo lang, sana nga buo talaga yung natatanggap nyo. Hindi, malay nyo, yung sa ibang mga congressman o sa ibang mga liblib na lugar,
Kunwari, nakakatanggap kayo ng dapat ang IX nyo, ganito, 5,000. Meron nga nag-compute niyan, sabi nila, bakit yung computation parang kulang? Meron computation na ginawa dyan, na kulang. Sabihin, doon sa pinamamahagi, mga 2 milyon lang, yung 5 milyon, doon na sa... Yan naman pala itong mga animal na to nakakabili ng sports car at saka mga Rolex Di ba? Kasi naman pala may mga gayaan sila. Opo, at itong pamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung mga matagal na itong nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman Last year namin nalaman. Siguro Sipin mo, since last year pa pala yan. So ilang 777 na kaya na ibigay dito sa mga animal na to? Last quarter na yata last year. At kung sakaling naka-1 ka, naka-2 ka o naka-3 ka, 3 times 21. Kung naka-4 ka, 4 times 21. Kung naka-6 ka, 6 times. Kaya pala yung mga sip-sip, yung dikit ng dikit kay Specker, mantakin mo naka-6, 6 times 21. Kasi 777, di ba? 6 times 21, 120 plus. Basta ganun na yun. Kaya pambihirang buhay di antindi pala. Siguradong panalo ka na niya sa distrito mong yan. Diba? Ayun nga lang, kung mauuto mo yung mga Pilipino, kayo mga Pilipino, pauuto po ba kayo? Porket binigyan kayo ng tupad, binigyan kayo ng akap-akap na yan, kayo ho ba, boboto nyo yung congressman nyo? Alam nyo ho ba, pera nyo rin yan. Hindi naman ho sa kanila yan. Sila lang yung nagbibida-bida, pero pera nyo rin yan 21. Kaya lang, nung dumami na ang gustong sumama, nilimit na lang sa maximum ka na lang, maski ilang beses ka sumama, basta maximum ka na lang, 4 times 21, so 84 million. So yung dati pa pala, more than 4 times. Naku, grabe naman. So may mga 6 times, 7 times pa. Grabe. 6 times 20. Ang bira, oo. Ngayon, limitado na daw kasi ang dami ng gustong sumali. Ay, nako. Kayo talagang mga congressman, kayo ang halimbawa ng mukha ng korupsyon sa Pilipinas. Walang biro, kaya naman pala ang daming gustong tumakbong party list, no? Naman pala ang daming kahit walang kwenta yung party list, basta lang maging congressman, ginagawa, di ba? Mantakin mo, meron akong nakitang party list dyan sa may EDSA. Patay na yung mama. Mukha pa rin niya yung nakapaskil dun. Utang inang yan. Sabi ko, respetuhin nyo naman yung patay na tao na yan. Patay na, ginagamit nyo pa para kayo makakuha ng 777. Diba? Kung makabangon lang siguro yung na yan, nabugbog kayo, napyongpang kayo ng ganyan. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan na nilalagay doon sa pagdidistribute ng mga ng akap. O naman, iba pa yung epal nila. Iba pa yung pang-epal nila, syempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano-ano mga sasabihin nila para... Parang gaganon. Gaganon-ganon. Sino may gusto ng 5,000 pesos? Ganon-ganon. Grabe to si Magalong. Itong derechuhan na. Derechuhan na talaga. Romualdez, ano masasabi mo dito kay Magalong? Patatawag mo ba ito sa kamera? Gagawan mo ho ba ito ng kaso? Anong kayang magiging hakbang ng kamera dito? Ika-quadcom kaya ito? Hindi, ano sa tingin nyo? Kasi, alam mo naman, pag yung mga congressman nagsama-sama, pag nagkaisa-isa yan, yung mga pagmumukha ni Barbers, ni Paduano, ni Abante, si Mr. Google, si Congressman Google, di ba? Pag nagsama-sama yung mga yan, para alam mo kasi sila, pag inatake mo si Romualdez, magsasama-sama yung mga yan.
kakalabanin ka, gagawan ka ng mga kung ano-ano, tapos pag hindi nagustuhan sagot mo, contempt ka, kaya nila si Magalong? Hindi, sa tingin ninyo, kaya si Magalong? Itong tuwadcom na to? Ay, tingnan natin. Mga tao, talagang indebted sa kanila. Oo. Tapos, during the... Sige nga, Barbers, sabihin mo nga, fake news ito si Magalong. Sige nga, patawag mo nga. Tingnan ko nga yung lakas ng loob mo. Baka yung lakas na naman ng loob mo, pang vloggers lang ang kaya mo. O, sabihin mo nga, fake news to si Magalong. Tingnan ko kung kaya mong ipatawag o puro ka lang daldal dyan. At ang kakayanin mo lang yung mga vloggers. During the actual na payout, distribution, patuloy, mga kampanya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Yung mga tao naman, nababagot na. Ano ba ito? Nababagot na sila siyempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance. Usually, during payout, pupunta lang kami doon for documentation. Pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito galing sa... Itong pera na ito, pasalamatan yung mga katabi nyo kasi yan yung, ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes. After that, maalis na kagad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Opo. Trabaho na ng DSWD, yung City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila ngayon sa kanila na yun. Very efficient naman nila. May sistema naman na maayos. Kaya lang kung minsan nakikipag-away pa itong mga congressman kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD. Grabe ho yung binunyag ni Magalong dito sa dulo. Kaya panoorin nyo ito hanggang dulo. May sasabihin ako sa inyo sa dulo. At yung DOLE na bawal. Pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami ang magawa. Kaya siyempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Oo, yun ang malungkot, Mayor, dito nga po sa ibinunyag po ninyo. Dahil lumalabas nga sa survey, maraming nagsasabing na naghihirap na sila. Yung ilang mga kongresista, marami, kung hindi man ilan, na kumukuha ng pera ng bayan. Mayor, gaano ba kahalaga? Paano ba natin ito mai-correct, maiwasto na yung ating mga kababayan ay hindi sila maniniwala doon basta-basta o kikilatisin nila itong mga kongresistang ito na kanilang iboboto, lalo na eleksyon ngayon? Pero kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No? Para pagdating na ng election, ite-text nila. Ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lahat yung mga personal information about a particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone, kukunin nila lahat yung para ite-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa niyan. Kaya sila mismo nagkwento sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ito ba ang gusto niyong sistema na... Ang kapal ng mukha, kinukuha pa yung cellphone, para talagang i-text, Naghahanap pa kayo ng way para makampanya, Garapalan talaga itong mga animal na to. Pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na to, yung palang nilalabas nitong mga tiwaling mga corrupt na politician na to, hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila. Hindi pa nila nilalabas yung kasi... May ninakaw pa. Tama. Ano kaya itong ninakaw? Tingnan ninyo kung sino itong congressman na ito, Yung tinutukoy niya ditong magnanakaw, Kayo na lang mag-comment dyan sa baba kung sino yung congressman na to. Ito palang nilalabas nila, itong mga ayuda na ito na galing na bigay sa kanila. No? Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, contractor pa. Nako, contractor! Kilala nyo na kung sino yung contractor na yan, di ba? Papangalanan pa ba natin yan? Nako po, kilala na ho yan. Supplier pa. Contractor na supplier pa. Ano ba yan? Supplier ba yan ng laptop?
Supplier ba yan sa Parmali? Ano ba yan? Sino ba yung mga sinasabi mo, Mayor Magalong? Yung mga tatlo na eh. Triple whammy na eh. May porsyento na. Sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Naku po, triple whammy na. Kaya naman pala ang yaman. Kaya ang balita ko, bumili ng jet. Mantakin mo, contractor ka na, supplier ka pa, tapos pumuporsyento ka pa. Triple whammy nga. Tapos, lagi ka bang kasama sa sortie, so mininakaw ka na, as ininakaw mo na yung pera, kasi contractor ka, supplier ka, may percentage ka. Tapos, ninakaw mo na yung pera na yan, mantakin mo, meron ka pang pinamimigay na ilan? Ilang milyon yun? Siguro, mababa na siguro 100 milyon na pinamimigay mo at sasabihin mong, ako ang pag-asa dito. Ako ang buhay ninyo. Di ba? Puro ako. Kaya isipin nyo na lang kung gaano katindi na yung sistema. Ganyan nakakorap yung sistema, hindi na lang tayo iinik. Tatahimik na lang tayo. 5 years from now, 10 wala years na. from now. Ubus na, Mayor, ang ating pera. Maghihirap. Wala na. Mga bata ngayon, mga generation ngayon. Yung mga future generations natin or young generations today, sila maghihirap. Saan pupunta pag nagkagulo? Saan pupunta itong mga kongressista? Sino unang lalayas sa ating bayan? Sa tingin nyo, sino unang lalayas? Nag-uunahan na pumunta sa airport para makaalis na kagad. Walang iba ko hindi yung... Nako, meron niya akong balita eh. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, pero... tanginan tong congressman na to eh. Kupal to eh. Hindi, walang biro. Kupal ho talaga to. May balita ako eh. Nalaman ko ito dahil dun sa abogadong kausap ko. Alam mo ba, itong si Congressman Toot, meron ng biniling bahay yan sa ibang bansa, sa Switzerland. Para pagka siya ay, kasi marami ng kaso itong kinakaharap daw eh. Kasi kakasuhan din ito nung abogadong kakilala ko eh. Kasi mahilig magkaso to, kakasuhan din nila ng pagnanakaw. Sabi nila, babawiin nila lahat ng ninakaw nitong animal na to. Kaya bumili daw ng bahay ito sa ibang bansa para doon na daw tatakbo ito eh. Oo, walang biro. Naku po, sino kaya ito? Pangalanan nyo nga o kilala nyo? Marami na rin silang naipon at may pundar sa ibang lugar. Nakabili na ng mga bahay doon. May tatakbuhan na sila. Sino maghihirap? Kilala ko kung sino yan, ha? Wag nyo akong Wag nyo akong piliti sabihin kung sino yan. Pero ako, hula ko, kilala yan ng aking mga subscriber. Uy, speaking of subscriber, mga kababayan, konti na lang, I think, check nga natin. Ano na lang, 3,000 na lang. At magwa 1 million subscriber na tayo. Beke naman. Ipa-New Year nyo na sa akin yan, ha? Regalo nyo sa New Year. Baka naman pwedeng sabihan nyo yung mga friendship nyo. Uy, subscribe naman kayo kay Banat Bayo. Para hindi kayo banatan. Hindi, biro lang. Subscribe naman kayo kay Banat Bay kasi siya ang isa sa mga naghahatid ng tunay na balita sa Pilipinas. Marami naman dyan, yung iba nga lang fake news. Pero marami ho dyan na naghahatid ng balita. Yung mainstream media, wala na, di na natin maasahan yan. Pero sana ho, mag-subscribe po kayo at i-share nyo na rin ho itong channel na ito. Tayo na pinaasa nila, tayo ang may iwan dito, tayo maghihirap, tayo yun talaga yun. Yung mga yan, lalayas lahat yung mga yan. Tama si Sir. Nakakalungkot isipin. Opo. Mayor, dapat ba na, bahagi ba talaga ng papel ng mga kongresista na sila ay magnakaw? Andoon Siyempre. Kala ko yun ang tanong eh. Sorry naman. Sa pagdidistribute ng AKAP, hindi ho ba ito'y trabaho ng local government unit at mismo yung LGU ang nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan?
Dapat ganun na sistema, Jane, IJ. Dapat ganun talaga sistema. No? Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE or DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Tabihan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam, huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating konstitusyon. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba? Magnakaw. Hindi ba? Hindi ba yun? Kala ko yun ang trabaho ng mga congressman, magnakaw eh. Ay, hindi pala yun. Gumawa pala ng batas. Ay, kala ko yun eh. Gumawa ng batas. Yun lang. Paano ngayon na nangyayari na pagdating sa ayuda, sila yung nagdi-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat. Na-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa BICAM pa. Dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila eh. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako, nakikita ko, yung district engineer, isipin mo, humingi ng approval sa congressman. Saan ka nakakita ng ganun? Bakit humingi yung district engineer? Saka ko na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Ako, sinabi ni Pangulong Duterte yan. Sino yan? Kung maaalala ninyo, meron daw isang congressman na pinapalipat-lipat niya yung isang DPWH district engineer kung saan meron siyang proyekto, kung saan meron siyang kontraktor. Pinapalipat-lipat niya yan. Bigyan ko kayo ng clue kung sino yan. Party list representative yan. Yan po ay gumamit ng isang sikat na party list ng isang sikat na pamilya. Kilala yan. At ang pagkaalala ko pa nga, isa yan sa pinakamaraming nakuhang boto. Isa yan. Ibig sabihin, nasa top yan. Nasa top. Maalala nyo pangalan yan? Ngayon, tahimik na yan. Yumaman na yan eh. Dahil animal eh. Si Secretary Bunuhan. Kung dito mga mambabatas pala kasi kasabwat nila eh. Kasabwat nila. Kaya kita nyo yung mga bidding, puro mga rig. Nakakita nyo. Kaya substandard. Sino naghihirap? Taong bayan naghihirap. Sayang yung pera. Yan yung tinatawag na kaya substandard. Kaya ho nagkakabaha-baha dahil palpak. Pag bumaha, nasisira ho yung flood control. Oo. Ano ho yun eh? Meron naman po talaga silang proyekto. Yung flood control, pero yung flood control hindi ho pwedeng mabasa. Kasi nga substandard. So dapat tagtuyot lang gagamitin. Di ba? Gago! Ganun ho ang mga proyekto. O di kaya yung kanilang mga nilalagay-lagay sa bridge, alam mo yun, nasa gilid. Meron yan eh. Dinipine din ni Mayor Magalong yun, yung nasa gilid. Nilalagay yun pag kurbada, yung karsada. Parang yun eh. Pero kahit hindi kurbada, nilalagyan din nila. O, di ba? Kasi nga, malaki ang kickback doon. Ang masama pa, sila pa yung contractor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila, mga in-laws nila. Yan. Kaibigan! Yung mga nagbigay sa kanila ng suporta during the election, yun ang yun po ang nila, binibigyan ng kontrata. Tapos, siyempre, for the boys. Ngari, papasok mo si Paring Jose. Paring Jose! Liga. Thank you sa suporta mo sa eleksyon. Dahil sinuportahan mo ako, sa'yo itong proyekto na ito. Pero Paring Jose, yung for the boys. Huwag mong kakalimutan. Magkano po ba yun? 60%. Ang gamitin mo lang 40%. 60%?
Pambihira. Kaya, what do you expect kung bakit yung karsada natin sira-sira, di ba? O hindi pa sira, sisirain. Oh. Kaya lahat ng tulay, substandard, di ba ho? Dahil nga po sa 60%. Mga kontraktor pala. Gumagamit lang na ibang pangalan. So, nakakalungkot isipin. Diba? Kung naalala ninyo, kahit yung naku, ayoko na lang magsalita. Naalala ninyo? Yung pinambili ng, naku, kamahal-mahal na, tapos, naku. Bakit kanyo? I-google ninyo. Nawala na. Binaboy na nila yung sistema. Kaya, ito naman pagkuan namin. Ito naman mga ikinisiwalat namin, mga katotohanan na nangyayari. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya ibagsak ang ating presidente. Gusto natin maging successful si presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si presidente, binabayaan natin bumagsak. Babagsak talaga yung ekonomiya natin. Babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na maitulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan nangyayari sa kapaligiran niya. Tama ba ako, Jay? Yes, sir. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Mayor, ano ho ba yung mensahe nyo na lang doon sa nagsasabi na sa halip na punahin nyo na lang daw at suportahan na lang itong ginagawang programa ng pamahalaan at hindi daw... Ako sasagot, gago ba siya? Kung sino man yung nagsabi niyan, ba't di nila suportahan? Gago ba kayo? Susuportahan ng pagnanakaw? Tarantado pala kayo eh. Anong parang kasi may mga nagsasabi daw kay Mayor Magalong, just go with the flow, ika nga. Magsama, gusto mo ng kickback? Sabihin mo lang. Sali ka sa amin. Yun yan dating antatapang ng apog yung kala mo, yabang-yabang, kala mo makapo na. Ngayon, wala na, tumahimik na. Bakit? Siguro nakatanggap yun. O di kaya gagamitin sa, alam mo na, kandidato sa darating na 2025. Kaya tumahimik, kasi nga nakatanggap. Kailangan niya ng pera pangampanya. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo na isang bagay na hindi at ayaw gawin ng banateros as much as, alam mo, marami nag-iengganyo sa amin. Tumakbo, party list, ganyan-ganyan. Alam mo, ayoko kasi madudumihan di ba ho? Kesa na, kasi nga may ugaling ganyan sa Congress yung hindi, sumali ka na lang sa amin kung ayaw mong sipain ka namin, kasuhan ka namin, imbentohan ka at siraan namin ng iyong imahe. Ganyan yung ginawa kay Tebes Dahil alam nilang si Tebes alam mo naman, taga yan, malapit din sa mga Duterte yan. Kaya nila ginanyan yan kasi alam nilang hindi sila sasantuhin ni Tebes pagdating sa nakawan. Hindi ko sa sinasabing pero meron ho kasing yan may pera na ho kasi talaga yan Alam naman po natin mayaman po yan si Tebes at sa ibang niya hindi naman ho sa pero sa ibang bagay niya nakukuha yan. Alam naman natin kung saan niya kilala yan si Congressman Tebes. Kaya hindi niya kailangan na sumipsip dyan sa speaker. Kaya dinali ho siya dyan Ang early ng dinali na ho kagad siya dyan. Pinatanggal na kagad. Bantakin mo Saka nakakita na ginawa ka na kagad terorista. Mas ginawa ka pang terorista kaysa doon sa mga talagang terorista ng Pilipinas. Yung isa nga anak ka ng animal. Convicted nga hindi sinisipa Hindi alam mo sa akin ito. Kung talagang seryoso sila na may kasalanan nito si Tebes, ito nga si Tebes puro akusasyon lang. Wala pang napatunayan. Ito, convicted na, hindi pa tanggalin. Anong tawag mo doon? Di ba isang malaking katarantaduhan po yun? Yun kasi nangyayari. Pag pumasok ka dyan, talagang, ka lang, sakay ka lang sa alon, ika nga. Yan ang sinasabi ngayon kay Magalong. Sumakay ka lang sa alon. Di ba, sigurado naman kailangan mong kumandidato sa susunod sama ka para meron kang budget. I-politicize. Ano ho ba yung sasabihin niyo po sa kanila? Tama ba yung mali i-condone natin? Tama ba na yung mali ito-tolerate natin?
So anong sistema, anong legacy ang iiwanan natin sa mga kwan? Di ba, I remember the words of Senator Lacson when he said, you have to right the wrong. Di ba? Yung mali, gawing tama. Yung tama, panatiliing tama. Hindi ba dapat ganun ang sistema natin? Hindi yung mali, tolerate na lang natin. Silent na lang tayo. Kaya nga lagi kong ina-emphasize yan eh. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. And that's the reason why tuloy-tuloy na namamayagpag itong mga corrupt na politician na to. Dahil tahimik tayo eh. Hindi... Yan, importante itong sinasabi ni Mayor Magalong. Silence is not an option. Hindi na ho dapat ngayon yan. Yan ang problema ho sa atin. Ang tahimik ko kasi natin dahil nga natatakot tayong banggain. Dahil alam naman po natin pag binangga natin yung kataas-taasan. Eh. Kung kami nga mga vloggers pinapatulan eh. Di ba? Paano pa kung ikaw ay politiko na nangangailangan ka ng pondo, nangangailangan ka ng suporta at pinangiingatan mo yung imahe mo sa publiko. Eh kung magsalita ka laban sa kinauukulan ngayon, kung magsalita ka diyan sa nangyayari sa budget, siguradong gagawang ka ng istorya, babayaran nila yung mga troll, gagawa ng kaso, maghuhukay ng kung ano-ano para ibato sa'yo. Ganyan ang nangyayari ngayon eh. Kaya nga nangyari yan kay VP Sara Duterte. Dahil alam nila makakalaban nila, talagang binato ng binato kahit wala na sa ulirat, kahit wala na sa batas, ika nga, nilapastangan ng batas. Para lang, isipin mo eto na nga lang simpleng-simple. Sa dami-dami ng confidential funds sa lahat ng departamento, bakit si VP Sara lang ang tinanong? Confidential funds yun and yet, alam naman natin confidential dapat yun. Pangalawa, ang sabi ng COA, malinis naman, maayos naman. Bakit pinalalabas nila na sinabi ng COA na may discrepancy? O di ba isang malaking katarantaduhan? O. Tapos, dahil hindi nila matarget yung tao, lahat ng tauhan, ipinakulong. Para talaga magalit si VP Sara Duterte. O. Ganun talaga yung ginawa. Kaya marami ring natatakot o tahimik na mga politiko. Kaya ngayon malalaman mo yung mga akala mo at tapang politiko. Ang dami dyan. Gusto nyo pangalanan ko? Yung mga advocate dyan ng utang. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga matapang kuno na politiko o kaya dating matapang na may mga advocate. Ayoko na lang magsalita eh. Bakit ngayon hindi nyo kayang magsalita? Kunwari, pinaglalaban nyo yung mga simpleng mamamayang Pilipino, pinaglalaban nyo yung mga riders. Pero ngayon, pag nanakaw ito sa taong bayan, ang mga tinatamaan dito, yung mga riders din na mga na nagbabayad ng tax. Ba't hindi kayo nagsasalita? Pera siguro ang dahilan. Kakandidato kasi kayo. Yun ang siguro Ay nagsasalita eh. Kaya nga, silence should no longer be an option here. Kailangan magsalita tayo. Tama yan. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Talaga. Alam mo... Kaya nga alam nyo mga kababayan, sama-sama tayo Sa January 13, kahit ako hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, ako po'y sasama dyan. Ako po ay pupunta dyan sa January 13 para makiisa. Hindi ako organizer, hindi ako ano yan ng iglesia. Pero ako ay pupunta lang doon to show my support. Para ipakita ko na, alam mo yun, hindi na tama itong nangyayari. Jay, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Correct. Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya tumatakbo. Dahil dun sa acronym na MAP. 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 Akala ko APT. Apate. MAP pala. Naiba yung dinig ko. Akala ko apate. Masarap ang posisyon. Masarap ang power. At higit sa lahat, masarap ang pera. Kabit. Akala ko.
Map. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at masarap ang pera. Kala ko masarap ang... P din. Ano yon? Masarap ang P. Anong P? Pechay. Masarap naman talaga ang pechay, Gago! Totoo naman! Favorite ko kaya yan, lalo na pag may giniling. Masarap ang pechay. Sus! Yun lang yun eh. Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandyan kung ano-ano na lang ang sistema para manatiling sila. Ginagawa nilang magastos. Magastos ang eleksyon. Para sila lang. Kasi yung iba namang kandidato, wala namang kakayahan. Kaya dito sa Pilipinas, mananalo ka lang kung may pera ka. Maswerte lang ako na tumakbo ako rito sa Baguio dahil dito sa Baguio, maki may vote buying, hindi nananalo, yun ang bumibili. Pinipilit pa rin na, it never succeeded. Sana ganun na ganun pa rin ang Baguio. Manatiling ganun kasi kukunti na lang ang syudad o sa kunti na lang ang locality na ganyan sa buong Pilipinas. Tama. Mayor General, magandang umaga si Admar. Admar. Parang hawig mo yung nasa kawala. Biro lang, Admar. Biro lang. Lando po ito. Sir, Yeah, Admar, good morning. ano pong masasabi niyo rito? Kasi meron tayong existing, matagal na ayuda program na may matino talagang guidelines, no? Itong 4Ps, no? Talagang pinag-aralan ito. Meron din itong batas at kung pagbabasahin mo may sistema, kumbaga. Binawasan po nila ng pondo. Sinasabi po, binawasan nila ng pondo at inintroduce nga itong mga bagong mga ayuda. Sa tingin po ninyo, dapat na gawing kagaya sa 4Ps itong mga ayuda na ito para makita talaga kung meron nga bang patutunguhang tama at merong mapanagot kung mali ang implementasyon. Kasi dito sa 4Ps may mga guidelines. Paano naman kung magkaroon ng anomalya sa pamamahagi ng iba pang klase ng ayuda na hindi kagaya sa 4Ps, yung talagang maraming mga guidelines po, Mayor? Thank you, Admar. You said it right, Admar. I completely agree with you. Nandiyan naman yung programa. Ito nga ang contradiction dyan eh, di ba? Nakita mo ba yung latest na self-rated poverty natin ngayon for December? 63%. It's at 63%. I believe sometime in September, it was at 59%. So, ibig sabihin, marami nakakaranas ng hirap. Tapos, binawasan mo. Tapos, nilagay mo sa isang programa na AKAP na wala pa palang guidelines. Pero, last year, nagdi-distribute na. Di ba? Only to find... Grabe, no? Mantakin mo, ha? Ito, matindi dyan, eh. Wala pa palang guidelines. Bago lang yung guidelines na nilabas. Pero nakapag-distribute na sila. So, anong ginagawa nilang guidelines? Guidelines ni Romualdez. Yun ba? Siya na ba nagbibigay ng guidelines ngayon? Mantakin mo, DSWD, wala pa pala kayong guidelines, just namimigay na kayo. Note na pinagati-hatian lang pala nila yung AKAP. Nakakalungkot isipin na nandyan naman yung 4Ps. Maayos naman yan. May monitoring yan. Kaya nga natakikita natin, may nag-graduate na 4. Siyempre, hindi pwede. Pagka merong proseso, merong standard kung paano ipamigay, hindi makakadukot. Kaya kailangan yung medyo yung wala ba sa hulog, ika nga. Kasi pag walang proseso, doon maaari kang makapitik. Di ba? Kaya doon ka maaaring makabulsa o di kaya makagawa ng hindi alam mo yon, hindi makaka-benefit talaga sa tao kung hindi makaka-benefit ito sa mga mismong namimigay, mga kongresista. O kaya doon tayo sa walang sistema. Dahil nga inaalalayan, may sistema. Tama ka eh. Maayos ang sistema. May monitoring system. Pero hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo babawasan yung DSWD, yung 4Ps program at ilalagay mo sa AKAP? Obvious na obvious. Iisa lang ang kanyan. Maniwala ka sa akin na next year, kukunti na lang ang AKAP, AX.
Bakit ngayon nila nilagay? Kasi election year. Yun talaga yun. Election year na eh. So, alam mo naman, pagka-election na, kailangan ng bilhin ng boto. Ika nga, legalize vote buying. Sabi nga ni VP Sara Duterte, legalize vote buying. Walang iba ko hindi itong AKAP. Kaya diyan mo lang malalaman talaga na election para sa kanila lang. Ano? Pag-ati-atihan nila lahat. Kaya nakakalungkot talaga eh. Ay, ngayon, tanong ko uli, mananatili na lang ba tayong tahimik? Ayun! Bayaan na lang ba nilang natin na inaabuso na lang lagi tayo? Ayun! Mayor, ang self-rated poverty na survey ng SWS, nabanggit mo nga 63%, ito ba'y patunay na hindi naging epektibo itong mga kaliwat ka ng pagbibigay ng ayuda? Lalo na't mula Marso 2024, nasa 48 yata tayo, 40 plus. Tapos ngayon, nasa 63%, pinakamataas sa nakalipas na 21 years po, Mayor. Ito ba'y patunay na hindi talaga epektibo itong pamamahagi ng ayuda? Well, it is one of the manifestations. Alam mo naman kasi dapat there's always a science. There should always be a science behind it. Bawat part to analyze, di ba? Kaya nga may tinatawag na analytics eh. You have to base your decisions on data. At yung figure na yan, that is data, di ba? Scientific naman yung pag-conduct din ng survey. Kaya makikita mo talaga na dapat doon lang nila, nakikita na nila na something is wrong with the system. Kailangan talaga ayusin. Kaya lang, syempre, nakakaawa lang si DSWD, nakakaawa lang si Secretary Gatchalian, nakakaawa din sila Secretary Laguesma. Dahil nga, kumbaga, their hands are tied also, especially during budget hearing na itre-threaten sila na we will not approve your budget. Isipin mo, from NEP, sa NEP pala pinag-usapan na yan. Iyan na yung budget ng presidente. Tapos may budget hearing pa. So much time and effort and money was spent para kausapin yung bawat ahensya, i-justify yung kanilang mga budget. And then finally, pagdating doon sa BICAM, sila na lang ang nagdidesisyon. Aba, siyempre. Tama ba yun? Paano? Tama ba yun? Kasi nga, kung isasama mo lahat, masyado namang garapalan yun. Kaya sino na lang yung nagdidesisyon? Sabi nga, sino po ba? Pakibanggit nga ho dyan, ano yung sinabi ni VP Sara Duterte? Sino ang nagdidesisyon sa budget? Sige na. Banggitin nyo na. Sige. Opo. Nakakalungkot nga eh, opo. No? Sige po. Ako nalulungkot talaga ako. Kaya lang, ang problema ko rin naman, kaya rin ako nalulungkot. Iniintay ko rin yung mga kasamahan ko rin sana magsalita din. Yun lang. Kukunti lang kami nagsasalita. So ito, ngayon, binabas na kami. Kami na ngayon, pinapalabas na korap. Abay, natural. Nakakalungkot. Pero laban lang. Hindi naman kami hihinto eh. No? Tuloy-tuloy lang ang laban. Opo, ano po masasabi ninyo? Kami naman Opo. Kami naman, sanay kami sa laban eh. Nasugatan na kami, di ba? We risk our lives fighting for this country. Ang laban natin dito, hindi lang yung young generation, survival of our country, yung Pilipinas. Kasi wala naman ng Pilipinas number 1, wala namang Pilipinas number 2, isa na lang Pilipinas. Opo. Mayor, ano namang masasabi ninyo? Dahil sabi nyo nga, kukonti lang kayo nagsasalita, dahil nga merong mga power tripper. Ay, tama kayo dyan. Oo nga, maraming power tripper, di ba? Tapos palalabasin pa nila, ay matatalo lang yan sa kuwan. Sige nga, tignan. Siguro parang ipinapakuha nila na bayaran pala mga tao sa Baguio. Pwede palang bilhin ang mga tao sa... Kaya nga alam nyo mga kababayan, ako, dahil sa ginawa ni Magalong na to, ikampanya natin ito si Magalong. Sa mga taga-Bagyong nanonood po sa Banateros, ikampanya ho natin itong si Magalong. Ako, hindi ko ito kilala personal. As a matter of fact, yung ewan ko, yung kamag-anak nito may pagkatulongges. Pero etong si Magalong gusto ko ho yung talagang galawan nito dahil tuwid ho nitong maman to. As a matter of fact, dapat nga, di ba, naging PNP chief to dahil sa hindi siya sumunod sa kagustuhan ng presidente, hindi siya naging PNP chief. Dahil nga pinanindigan niya yung katotohanan.
At ganyan ho si Magalong at respetado ho itong mamang to. Kaya sana ho mga banateros, pagdating ng eleksyon, iboto ho natin ho ito uli. Kasi maganda ang Baguio napakaganda ng Baguio kung maglalagay na naman tayo ng walang kwenta. Kasi naalala ko, naglagay kayo dati ng walang kwentang mayor din. Kaya nababo yung Baguio. Pero ngayon, naaayos ho ang Baguio. Baguio, ganun ba yung gusto nilang ipamuka sa mga kababayan namin dito sa Baguio? Diba? Opo. Sir. Alam mo, Admar, nung binabanggit ko to sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo at mga kapulisan last year, alam mo ba ang sabi nila sa akin? Ano yon? Mayor, pwede naman kami mag-contribute para sa bayan. Kung ganun pala na nakakabigat yung aming pension, pension indexation, pwede naman kami mag-contribute sa bayan. Isipin mo yung mga ating mga sundalo, kapulisan, at yung mga uniform personnel, naiisip yun na ito yung mga ordinary na sundalo. Naiisip yun. May narinig ka ba doon sa mga mambabatas natin na magko-contribute kami sa bayan? Siguro meron sa kanila kukunti. Meron naman mga idealistic dyan sa mga kabuan natin sa mga mambabatas natin. Marami rin sa kanila na maayos talaga. Kaya lang wala talagang magawa. Dala ng pangangailangan. Wala mahirap Sir, dito po sa budget ng 2025 ay merong, kumbaga, may describe natin as palusot sila dahil, di ba, sa Constitution sinasabi dapat ang sa education ang may malaking budget, no? At justify nila na itong 2025 budget ay malaki naman ang inilaan dito para sa edukasyon. Pero maraming tumasang kilay dahil pati yung sa mga institusyon sa militar, sa Philippine National Police Academy, sa Philippine Military Academy na budget ay isinama sa education po. Bilang kayo po ay dating nasa uniformed institution po, sa pagkakaalam po ninyo, bahagi po ba na education budget itong mga nabanggit natin ng mga institusyon na nilaanan at isinama nga kaya tumaas ang education budget ko dito sa 2025? Alam mo, Admar, Ajay, kung hindi mo na ma-explain mabuti, magpapalusot ka na lang. Yun. Ganda. Sapul na sapul yun. Sapul na sapul ni... Ano yun? Kasi nga, hindi na nila mapalusot yung issue patungkol doon sa nakalagay sa konstitusyon na dapat sa edukasyon ang pinakamalaking budget. Hindi na nila may palusot yun. So dinamay na nila lahat ng merong quote-unquote edukasyon. Tulad ng PMA, PNPA. Na lang ang babanggitin mo doon, National Defense College, Philippine Military Academy, Public Safety. Pero ang dapat nilang tinitingnan, kami alam namin Admaran every time na pagbukas ng klase, sino ba nag-aayos ng mga eskwela? Yun. Sino ba tumutulong na mag-ayos ng eskwela? Ang local government unit. Sino nagproduce ng mga pintura? Ang local government unit. Sino mga nagtatrabaho at nagre-repair ng mga schools, classrooms? Ang local government unit. Sino ba ang nagproduce ng mga chairs? Ang local government unit. Sino ba nagproduce ng mga blackboard? Ang local government unit. Ibig sabihin, kulang na kulang. Kulang na kulang talaga. Ang para sa education, yun dapat nilang tignan. Yung nandun sa mga elementary, public schools. Huwag na nilang dagdagan para i-justify lang nila kung ano-ano na lang ipapatong nila para lang i-justify. Kumbaga sa military, di ba, may words kami na tell that to the Marines. Opo. And ano po ang masasabi niyo po sa kabuuan sa 2025 budget? Kasi marami nag-question din dito na ito na ba ang pinaka-corrupt na budget sa Philippine history? At sinasabi nga nila na ang 2025 budget ay election budget. Mayor. Ayoko naman banggitin na yan ang corrupt. Ayoko naman banggitin. Kasi mga tao lang ang corrupt dyan. Mga tao. Ayoko naman sabihin na yung corrupt yung budget natin. Siguro, tama ka doon sa word na election budget. It is more of an election budget. Pero alam mo, yung ating presidente is trying to correct it. Pero wala na
gahol na sa oras, di ba? Gahol na sa oras. Tapos ipit na. Kaya siguro ganun na yung naging desisyon na rin niya. Pero kulang talaga. Kulang. Kaya nga, gumawa kami ng sulat sa kanya. Isa ako sa secretary doon sa letter ng 6. Ito yung alyansa ng mga nagkakaisang mamamayan. Pero hindi naman natupad lahat yung request natin. Kaya, nakakalungkot lang talaga. Opo. Sir, ang COMELEC po, Commission on Elections, ay inaprubahan, no? Hindi nakasama sa spending ban during election period itong iba't ibang mga ayuda program. Kabilang na po dyan yung kontrobersyal na AKAP sa... Grabe, no? Kasi dapat may election ban pagdating sa election spending. Kaya nga bawal ang mga proyekto di ba? Ngayon, exempted ho itong... No comment ako dyan. Grabe. Yan ang tinatawag na lantaran talagang kawalang niyan. May exemption. Diba? There is always an exemption to the rule. Kung bawal talaga, bawal dapat. Pero bakit exempted yung pamimigay ng AKAP? Naku po, patay tayo dyan. Winalang niya talaga. Sa ating mga kababayan, pero meron lang silang ipinunto rito na dapat ay walang mga politiko doon sa pamamahagi. Sapat na ba ito? Dahil hindi naman natutupad ho yun. Hindi ho totoo yun na walang politiko. Katarantaduhan po yun. Pansin natin na meron ding mga nagre-rekomenda, may mga papel na recommended by politiko na ito, dapat mabigyan itong individual na ito, dumaan ito sa opisina namin. Sapat na ba na dapat hindi present ang politiko doon pero meron namang ibang pamamaraan? Paano kaya sa tingin nyo po maiwasan pa itong nasa 2025 budget na hindi talaga mapolitiko na dapat gawin mismo ng Pangulo? Alam mo, Admar, ganito yan Jay, ganito na yan Sa galing na nila, alam mo, napaka-imaginative nila, napaka-creative na nila. Ngayon, pag pupunta ka doon sa opisina, sasabihan ka ng staff, ay, pasensya na ho kayo, wala na po rito yung pera, bawal na po kami magbigay ng pera ni Congressman. Pero? Po, yung pera po ni Congressman, nasa DSWD na lang po. Doon na lang po kayo pumunta, bibigyan ko na lang po kayo ng, sasabihan na lang po namin sila. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So, yun ang mga sistema na siyempre may hirapan ng DSWD na i-monitor yun. Kaya yung DOLE na i-monitor yun. Pero ganun na yung nangyayari ngayon. Pera ni congressman, pera ni mayor, pera ni kong-governor. Ganun na yung sistema Yeah. Opo, Mayor, bilang panghuli na lang po sa akin, ibinalita po kamakailan ng Bureau of Treasury na umabot na sa mahigit 16 trillion pesos yung utang ng Pilipinas sa 2024 ng November kumpara sa 14 trillion mahigit noong 2023. Tumaas po ito ng halos sa 2 trillion siguro. And sa kabila nito, merong survey din na tumaas na 63%. Meron pang pang-aayuda. Sa tingin nyo po, sulit yung inutang ng ating bansa? Ito malupit na malupit, mga kababayan. Ito yung sasabihin ko Mantakin mo, umutang pa tayo. So, hindi lang po pala yung tax natin ang ginagamit para ho magamit to sa ayuda, para ho makabili ng boto, para makamukumbinsi ng boto. Umutang pa tayo. Hindi pa sapat yung ating binabayad, kailangan pa natin mangutang at sino ho nagbabayad? Tayo pa rin po. Di ba walang niya? Kaya nga kung ikaw hindi ka pa nagsasalita, ay walang niya ka talaga. Naintindihan niyo ba? Eto ganito talaga literal. Ganito. Ako, halimbawa, ninakawan ako nung magnanakaw. Sabi sa'yo yung magnanakaw, akin na yung cellphone mo, akin na yung pera mo. Ninakaw. Wala ka nang magawa. Tapos yung ninakaw, binulsa na nila, ginamit na nila sa mga katarantaduhan nila. Tapos alam nyo pa ginawa? Nangutang pa sa bangko.
Tapos yung utang sa bangko, oh, ikaw, tinutukan ka ng baril, ikaw magbayad sa bangko. Ganon ang ginawa sa atin. Kinuha na yung tax natin, ninakaw na nila, binulsa na nila, o kaya gagamitin nila para makakonbinsi sila na iboto sila uli. Tapos, umutang pa para lang merong may dagdag sa panunuhol sa taong bayan. Sino magbabayad nun? Sila ba? Hindi, tayo. Ganun nung kawalang niya itong mga opisyal natin sa gobyerno. Siguro ang tanong natin yan yung mga inuutang ba natin talaga napupunta sa taong bayan? Napupunta ba talaga sa proyekto? Napupunta sa programa? Di ba merong ang lumalabas na 20% of the budget goes to corruption. Diba? At yung kwenta nga namin na mga projects, programa, almost 30 to 35%. Or sabihin na lang natin, 30 to 40%, yun na lang ang naiiwan sa project. The rest, merong 7% na pupunta sa tax, may 1% na pupunta sa insurance bond, the rest na pupunta sa bulsa ng mga corrupt na politiko at corrupt na official. Yun ang mga nangyayari dyan Now, just to give you an idea, gaano kabilis ang pagtaas ng ating utang. In 2016, ang ating utang is 5.9 trillion, accumulated for more than 40 years. Okay. After the term, after 6 years in 2022, after 6 years, ang utang natin 11.7 trillion no umalis na si PRRD, Noong December ng 2022, ang utang natin was at 13.4 trillion. Last year, noong 2023, ang utang natin was at 14.6 trillion. Noong 2024, ang ginawa nilang projection sa 2024, ang utang natin by the end of 2024, last year, is 15.38. That was the projection of the Department of Budget. Pero sometime in the last quarter or later part of the third quarter of 2024, they changed yung kanilang projection. Nilagay na nila na 16.06 trillion na ang utang natin. Pero lumalabas na baka mas mataas pa dahil nga hindi pa na-factor in doon yung mga series of mga bagyo na dumaan, di ba? Ang projection nga nila nung pinoject nila yung 16.06 trillion this year, next year, ang projection ng Department of yung Bureau of Treasury was 17.58 this year. 17.38 ba o 17.58? Something like that. Pero malamang tataas na. Kaya kung titingnan mo rin, magkano ba ang binabayad natin every year? Okay. Lang sa interest. In 2023, ang binayaran natin for our debt service interest lang, walang bawas sa principal, was 582 billion. Last year, ang inalat ng SAGAA noong 2024, makikita mo SAGAA yan SAGAA naman, yung automatic appropriation, makikita mo doon, debt service interest. Last year was at 670. Grabe. So that's an additional 90 billion. Wow. Pero lumalabas na hindi lang 670 billion ang binayaran natin last year. Mas mataas pa. Kaya nga, ang nilagay nila ngayon sa GAA for debt service, itong year na to, for 2025 is around 877 billion. Wow. Now, billion yan billion. Ang babayaran natin para mabawasan natin yung utang, yung principal. Last year, based dun sa computation nila, we have to pay 1.241 trillion pesos. Grabe. Para mabawasan yung principal. Pero ubus na talaga ang pera ng bayan. Ubus na talaga ang pera ng Pilipinas. Grabe makagasta. Pero tingnan mo doon sa GAA ng 2024, nowhere can you find at 1.241 trillion. Kasi wala tayong perang ganon. Kaya ibig sabihin, patong lang ng patong yun.
every year, utang tayo ng utang, bulsa naman ng bulsa. Ito mga corrupt na politician, corrupt na government official, palakpak naman sila ng palakpak. Pag nagkagulo, naguunahan yan, nalalaya sa ating bansa. Grabe. Alright, Mayor, huli na lang mula sa akin, dahil nga nung nakaraang taon, Mayor, maraming nangyari, lalo na doon sa mga ilang mayors, ilang individual. Ako, ito lang o grupo. masasabi ko, tama yung sinabi ni Mayor Magalong. Dapat na ho tayo magsalita. Sumama ho tayo, hindi ho porket maka-Duterte tayo, o ayaw natin sa gobyerno na to, sumama ho tayo kasi mali na ho itong ginagawa sa atin. This is no longer a fight between politician and politicians. Hindi ho. Ito po'y laban na ho nating mga ordinaryong Pilipino, laban sa mga magnanakaw na namumuno sa atin, na pwersado tayo magbayad ng tax, pwersado tayo magbigay ng tax. Bawat pinapurchase natin may tax. Napupunta lamang po sa wala. Napupunta lamang po upang sila ay maiboto uli at makapagnakaw uli. Mantakin mo. Meron na silang ninanakaw through sa contractor sila, supplier sila, pumoporsyento pa sila, tapos yung mismong pinamimigay nila sa tao ay nakaw din. Ganong katindi ho nangyayari sa Pilipinas. Ano, hanggang kailan na lang ho ba? Ano to? Hayaan na lang natin? Pag ano na natin ito? Hayaan na natin hanggang maubos ang pera ng Pilipinas? Kawawa na ho tayo. Lubog na po tayo sa utang. Ang mga bilihin ng mahal-mahal na. Hindi na ho natatama ho yung mga pamamahala sa atin. And yet, agree lang tayo. Bakit? Ayaw natin ng magulong buhay, gusto lang natin tahimik. Hindi yung ganun. Ano ba dapat nating gawin? Yun ang tanong ng ibang ating mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, kung kayo ay nasa ibang bansa, gumawa rin kayo ng mga hakbang. Katulad doon na nangyari ho dyan sa Japan, di ba? Nagkaroon ho sila ng konting hakbang. Yung mga differences ninyong mga grupo-grupo, ako, nananawagan ako kasi alam nyo, talagang minsan tayo mga Pilipino, meron na tayong ugaling, ewan ko ba, kahit magkakapareho tayo ng pinaglalaban, na nag-aaway-aaway ho tayo. Lalo na sa ibang bansa, yung mga OFW natin, baka naman pwedeng isang tabi na ho natin yung awayan na yan at tayo'y magsama-sama na. Tayo ho'y magsama-sama. Kaya nga ako nabibilibo sa ginagawa ng KOJC kasi dun sa Japan, dalawang grupo yun na ipagsama rin nila sa isang event. Yung sa Hong Kong, ganun din o, dalawang grupo yun na pagsama nila sa isang event. Pwede ho bang iset aside na lang po natin yung awayan natin, yung chismisa natin? Kasi yan ang hilig natin yung maniwala sa mga chismisan. Kung hindi man maniwala, mag-imbento, gumawa ng chismis. Ewan ko ba, bakit ba pastime natin mga Pilipinong gumawa ng chismis? Tapos magpapaniwala. Wag na lang natin munang anuin yung mga petty things, ika nga. Yung mga maliliit na bagay, wag na nating pag-usapan, i-discuss. Iwan na lang po muna natin at ang ipaglaban natin yung bayan, yung greater cause, ika nga. Sana ako'y nakikiusap po sa mga OFW nakikinig sa akin. Maari po ba? Ako nga di ba? Alam nyo naman po ako rin hindi tumatahimik pag merong vlogger na tarantado kahit kasamahan natin. And yet, minsan iniisip ko, hindi pa rin ako uma-agree sa mga ibang mga vlogger na kasamahan natin. Pero gayon pa man, iniisip ko na lang yung greater cause Yung battle na kailangan pa nating pagsama-samahan. Ika nga. Maaring hindi tayo magkakapare-pareho ng estilo o maaring sa tingin mo mali yung ibang estilo nung iba. Pero iniisip ko, wag na lang natin pansinin muna yun. Wag na lang po muna nating pag-awayan. Magsama-sama na lang po muna tayo sa ating ipinaglalaban. Na na tama naman na itong ganitong klaseng pang-aabuso ng mga government official natin. Tama na itong pagnanakaw at pinapayagan. Kasi dandano natin, pag tayo hindi umimik, pinapayagan natin ng isang krimen na maganap. Tandaan natin yan, pag meron ka nakikitang ninanakaw, ginugulpe, ginagahasa,
pinapatay, at ikaw ay nanahimik habang ikaw ay nanunood, kasama ka sa krimen na yun. Ganon din yun sa ating bayan. Kung kita ninyo ninanakaw na ng mga tinatarantado na yung budget, lantaran na pinapaunawa sa atin na meron talagang discrepancy sa budget, and yet ang tahimik pa rin natin, abay kasama na tayo sa mga magnanakaw. Ang pananahimik ay isang senyales na ikaw ay nakikisali. Dapat to ay mag-disagree ka o ipahayag mo yung iyong, alam mo, sa loobin mo. Kahit sa maging sa opisina ho, pag may nakikita kang katrabaho mo nagnanakaw, pag ikaw ay tumahimik, ibig sabihin nakikisali ka. Ikaw ay magpahayag ng, ay, mali yan. Ngayon, kung hindi umaksyon ng kataas-taasan, wala ka na magagawa. At least, nagsabi ka, mali yan. And you are ready to face the consequences of your disagreement do sa bagay na yun. So, ganito rin sa ating bayan. Kung disagree kayo sa isang bagay ho, pambihira ho, magsalita na ho tayo. Kaya nga ako, a simple way of doing it is sumali ho tayo doon sa January 13 ng prayer rally ng INC. Kami ho, makikisali ho kami mga banateros, hindi bilang speaker, walang ganun, kundi mga ordinaryong Pilipino lamang na nagdi-disagree sa nangyayari sa ating bayan. Yun lamang po mga kababayan, nakikisali po kami doon para ho ipahayag na mali na po ang ginagawa ng ilan nating mga kongresista, mali na ho. At higit sa lahat to yung pagdi-disagree natin na i-impeach si VP Sara Duterte, that would divide our nation. Yun ho. Okay ho? So sama-sama ho tayo, ha? Mga kababayan. So paano po? Hanggang dito na lang po muna. Magkita-kits ulit tayo sa susunod pa nating live. Asahan nyo na po, sunod-sunod na ho ang ating live tuloy, ang ating pag-upload ng video. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.